Huwag kang maingay, Rodrigo. Siguraduhin mong nakatago ng maayos ang mga paketeng yan sa ilalim ng lining ng maleta. Sa oras na lumapag ang eroplano niya sa Australia, isang tawag lang natin sa mga otoridad doon at tapos na ang usapan. Mabubulok ang basurang yan sa kulungan habang tayo ay namumuhay ng marangya gamit ang perang makukuha natin mula sa insurance at sa mga koneksyon ko. Ang boses na iyon ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na balaraw na bumuon sa pandinig ni Trinidad. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang daluyan ng dugo, nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa kabilang silid, sa gitna ng madilim at malamig na gabi, nakaupo si Trinidad sa harap ng kanyang lumang makinang panahi. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit at aandap-andap na bumbilya na tila nakikiramay sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Dugo ang bumabakas sa puting tela ng barong na tinatahi niya para sa asawang si Rodrigo bilang regalo bago siya umalis. 3 gabi na siyang walang tulog, pilit na tinatapos ang mga raket na tahiin upang may dagdag na pera ang kanyang asawa habang wala siya. Trinidad, ang babeng handang isakripisyo ang lahat, ang babeng itinuring ang sarili na utusan sa sariling pamamahay ng biyenan, ang babeng nakahandang mawalay sa sariling bayan para lamang matakpan ang mga utang ng pamilyang kanyang minahal, ay isa lamang palang basura na itatapon sa oras na hindi na kailangan. Pero Mami, narinig niyang sagot ng isang familiar na boses. Ang boses ni Rodrigo, ang lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Paano kung mahalata ni Trinidad? Alam niyo namang mabusisi ang babaeng yon? Tumawa ng mapait si Doña Consuelo. Mabusisi? Rodrigo, masyadong tanga ang asawa mo dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Gagamitin natin ang utang na loob niya sa pamilyang ito. Isipin mo na lang anak, kapag nawala na siya, malaya na tayong makuha ang lupain ng mga magulang niya sa probinsya. Wala nang sagabal. Isang sakripisyo para sa kinabukasan nating dalawa at ni Tala. Naramdaman ni Trinidad ang mainit na luhang dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisingi. Ngunit hindi siya nakagawa ng kahit anong tunog. Ang kanyang lalamunan ay pila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang karayom na hawak niya ay bumaon ng malalim sa kanyang hintuturo, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat. Mas masakit ang pagkasira ng kanyang mundo. Ang bawat hibla ng pag-asa na hinabi niya sa loob ng maraming taon ay isa-isang nalalagas. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang daliri ay bumabagsak sa tela. Tila mga pulang talulot ng rosas na nalalanta sa gitna ng bagyo. Napatingin siya sa nakasarang pinto ng silid ni Doña Consuelo. Doon, sa loob ng kwartong iyon, ang kanyang kamatayan ay pinaplano ng mga taong itinuring niyang mundo. Ang kanyang paningin ay naglabo. Ang paligid ay tila umiikot. Ang amoy ng lumang tela at langis ng makina ay naging amoy ng isang kabaong na dahan-dahang ipinapako. Ang bawat hininga niya ay mabigat, parang may nakapatong na malaking bato sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila nagsusumamo ng katarungan. Bakit ang pag-ibig na kanyang itinahi ng buong tapat ay naging isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg? Tumayo si Trinidad. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na kawayan. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang malakas na ulan sa labas. Ang bawat patak ng tubig sa bubungan ay tila panunuya sa kanyang kamangmangan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Doña Consuelo. Paano niya nagagawang ituring na basura ang taong ibinigay ang lahat? At si Rodrigo, ang lalaking hinahagkan niya gabi-gabi, paano nito nagagawang ipagpalit ang kanyang buhay para sa pera at kaligtasan ng sariling balat? Sa sandaling yun, ang Trinidad na mahina, ang Trinidad na laging sumusunod, at ang Trinidad na martir ay dahan-dahang namatay kasabay ng paghupa ng hangin sa labas.
Isang bagong Trinidad ang isinisilang sa gitna ng hapdi at pengtatraydor. Ngunit hanggang saan ang kayang gawin ng isang pusong sugatan? Kaya ba niyang labanan ang dambuhalang kapangyarihan ni Doña Consuelo? O tuluyan na ba siyang lalamunin ng dilim na inihanda para sa kanya? Bakit ang pamilyang itinuring niyang kanlungan ay siya palang magsisilbing kabaong na maglilibing sa kanya ng buhay sa isang banyagang lupa? Hindi nakatulog si Trinidad hanggang sa sumikat ang araw. Ang bawat anino sa loob ng kanilang maliit na kwarto ay tila mga demonyong nagtatawanan sa kanyang kamangmangan. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Rodrigo na may dalang matatamis na ngiti, tila nasusuka si Trinidad sa bawat hibla ng pagkatao ng lalaking ito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kapaguran na madaling mapagkakamalang dulot ng pagpupuyat sa pananahi. Trinidad, gising ka na pala, mahal ko? Malambing nga sabi ni Rodrigo habang pilit na hinahaplos ang kanyang balikat. Ang bawat dampi ng balat nito ay tila nag-iiwan ng mansa na gustong kuskusin ni Trinidad hanggang sa magsugat ang kanyang katawan. Halika na sa baba. Naghanda si Mommy ng espesyal na almusal para sa'yo. Alam mo naman, huling araw mo na ito rito bago ang iyong pag-alis. Pagdating nila sa hapagkainan, nagniningning ang mga mata ni Doña Consuelo sa ilalim ng kanyang mamahaling salamin. Ang mesa ay puno ng mga pagkaing hindi nila karaniwang inihahanda. Longganisa, sinangag, at mainit na tsokolate. Ngunit para kay Trinidad, ang amoy ng pagkain ay tila amoy ng napanis na pangarap. Kumain ka ng marami, Trinidad, ani Doña Consuelo sa isang boses na tila pulot sa tamis, ngunit may talim ng bakal sa ilalim. Kailangan mong maging malakas para sa mahabang biyahe. Alam mo naman, malaki ang inaasahan namin sa iyo. Ang sakripisyo mo ang magliligtas sa danggal ng pamilyang ito. Inilapap ng matanda ang isang makapal na folder sa tabi ng plato ni Trinidad. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng kutsara at tinedor na tumatama sa porselana ang maririnig. Ano po ito, Mommy? Mahinang tanong ni Trinidad, kahit na alam na niya ang sagot sa loob ng kanyang nagdurugong puso. Iyan ang mga papeles para sa lupa sa probinsya, ang naiwan ng mga magulang mo. Sagot ni Doña Consuelo habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Gusto ko lang na pirmahan mo ang special power of attorney. Sa paraang ito, habang wala ka sa ibang bansa, ako na ang mag-aayos ng mga buwis at magbabantay laban sa mga agaw ng lupa. Alam mo naman ang panahon na yon, mabilis mawala ang ari-arian kapag walang nag-aalaga. Huminga ng malalim si Rodrigo at hinawakan ang kamay ni Trinidad. Mahal, para sa atin din ito. Para sa magiging anak natin sa hinaharap. Huwag mong kalimutan ang lahat ng tulong ni Mommy sa'yo nang mamatay ang mga magulang mo. Kami ang tumanggap sa'yo, kahit wala kang kahit na anong dala, kundi ang iyong mga lumang gamit. Utang na loob mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Utang na loob. Ang dalawang salitang iyon ay tila mga kadena na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Trinidad. Naalala niya ang kanyang ama, ang pawis nito sa bukid, at ang huling bilin nito na wag pakakawalan ang lupang kinalakihan. Ngayon, ang mga taong bibilanggos sa kanya sa isang banyagang bilangguan ay hinihingi ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Trinidad, bakit ka natutulala? Muling sumabat si Doña Consuelo. Ang kanyang tono ay nagsisimula ng maging matalim. Nananatili ka pa rin bang walang tiwala sa amin pagkatapos ng lahat? Pagkatapos naming buksan ang aming tahanan para sa isang kagaya mong galing sa putik? Pirmahan mo na yan. Huwag mong hayaang isipin ko na wala kang tatanawing utang na loob. Nanginginig ang kamay ni Trinidad habang inaabot ang panulat. Tumingin siya kay Rodrigo. Nagbabaka sakali na makakita ng kahit kaunting bakas ng pag-aalinlangan o awa sa mga mata nito. Ngunit tanging kasakiman at pagkainip ang nakita niya. Ang lalaking ito ay hindi ang kanyang asawa.
Siya ay isang kasabwat sa isang krimen laban sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang idinampi ni Trinidad ang dula ng panulat sa papel. Bawat kurit ng kanyang lagda ay parang paghiwa sa sariling ang laman. Isang patak ng luha ang bumagsak sa itaas ng kanyang pangalan na nagpabura ng bahagya sa tinta. Ngunit, mabilis itong pinunasan ni Doña Consuelo gamit ang kanyang mamahaling panyo. Ayan, tapos na. Nakanghiting sabi ng matanda sabay hablot sa folder. Huwag kang mag-alala, Trinidad. Aalagaan namin ang lahat. Ang tanging kailangan mo nalang gawin ay sumunod sa mga bilin namin tungkol sa iyong bagahe. Isang maleta lang ang dadalhin mo. Iyong bago na ibinigay namin sa'yo. Naintindihan mo ba? Tumango si Trinidad. Ang kanyang boses ay tila nawala na sa hangin. Naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Isang uri ng pagod na hindi kayang lunasan ng tulog. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila nagsasara, nagiging isang kulungan na walang bintana. Nang umalis ang dalawa para asikasuhin ang pagdiriwang para sa kanyang pag-alis, naiwan si Trinidad sa gitna ng hapagkainan. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga palad na dugo ang lagtahi para sa pamilyang ito. Ang mga palad na kabibigay lang ng lahat ng kanyang ari-arian. Isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang lumago sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang hapdi ng sugat, kundi ang lamig ng isang patalim na hinahasa. Kung ituturing nila siyang tupa na ihahandog sa altar ng kanilang kasakiman, marahil panahon na para ipakita niya na kahit ang pinakaamong hayop ay natututang manuklaw kapag nasasagad. Dahan-dahang tumayo si Trinidad at lumapit sa telepono sa kusina. Naalala niya ang isang pangalan, isang taong matagal na niyang hindi nakakausap, ngunit alam niyang may hawak ng susi sa katotohanan. Ngunit bago niya mahawakan ang handset, narinig niya ang boses ni Tala, ang kapatid ni Rodrigo, na pababa ng hagdan habang tumatawa. "Mommy! Rodrigo! Handa na ba ang sorpresa para kay Trinidad? Sabik na akong makita ang mukha niya sa airport bukas." Napahinto si Trinidad. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. May iba pa silang plano. Isang plano na hindi lang tungkol sa kanya, kundi tungkol din sa kanilang sariling pakinabang. Anong tinutukoy ni Tala? Ano ang sorpresa na magaganap sa paliparan na tila ikinasasabik ng lahat maliban sa kanya? Dalhin mo ang mga papeles na ito kay Attorney Jaime. Siguraduhin mong selyado at pirmado na ang lahat bago ka bumalik dito. Huwag kang magpabagal-bagal, Trinidad, dahil marami pa tayong gagawin para sa iyong pag-alis bukas. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila hagupit ng latigo na nagpabalik sa katinuan ni Trinidad. Hawak niya ang folder na naglalaman ng kanyang kinabukasan o ang pagkawasak nito. Isinuot niya ang kanyang luma at kupas na tsinelas, isang malaking kaibahan sa makintab na sahig na gawa sa marmol ng mansyong iyon. Habang naglalakad palabas, naramdaman niya ang titig ni Rodrigo mula sa itaas ng hagdan. Isang titig na walang init, walang pag-ibig. Tila ba tinitingnan lamang nito ang isang kargamento na malapit ng idiskarga. Ang opisina ni Attorney Jamie ay matatagpuan sa isang lumang gusali sa gitna ng maingay na lungsod. Sa bawat hakbang ni Trinidad sa madilim na pasilyo, nararamdaman niya ang bigat ng folder sa kanyang dibdib. Nang pumasok siya, bumungad sa kanya ang amoy ng mga lumang libro at usok ng sigarilyo. Si Attorney Jamie ay isang lalaking nasa edad na 50. May mga matang tila nakakakita sa likod ng bawat kasinungalingan. Tiningnan niya si Trinidad. Mula sa kanyang magulo at tuyong buhok, hanggang sa benda sa kanyang daliri na may bahid pa ng tuyong dugo. "Iha, maupo ka." Malalim ang boses ng abogado, ngunit may himig ng pag-aalala na hindi sanay marinig ni Trinidad. "Pinapadala ka na naman ba ni Doña Consuelo? Tungkol ba ito sa lupa sa probinsya?" Tahimik na inabot ni Trinidad ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa takot na baka bumigay ang kanyang tuhod at tuluyang siyang gumuho sa harap ng taong ito. Sinimulang basahin ni Attorney Jamie ang mga dokumento. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina
ay tila ba tunog ng mga pala na naghuhukay ng libingan ni Trinidad. Sa bawat buntong hininga ng abogado, tila nadaragdagan ang kaba sa dibdib ng babae. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pinirmahan mo, Trinidad? Tanong ni Jaime habang tinatanggal ang kanyang salamin. Ibinigay mo sa kanya ang lahat. Ang karapatang ibenta, isangla, o gawin ang kahit ano sa lupang pinaghirapan ng ama mo. Kapag lumipad ka bukas, wala ka nang babalikan dito. Yumuko si Trinidad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mga palad na puno ng kalyo. Wala na po akong pagpipilian, attorney. Sabi po ni Rodrigo, ito lang ang paraan para makabayad sila sa mga utang sa negosyo. Utang na loob ko po sa kanila ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Jaime. Tumayo siya at kumuha ng isang basong tubig. Inilapag ito sa harap ni Trinidad. Isang maliit na kilos. Ngunit para kay Trinidad, ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may nagtrato sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang kagamitan lamang. Negosyo? Bulong ni Jaime. Trinidad, kilala ko ang pamilya ni Rodrigo. Ang utang na sinasabi nila ay hindi galing sa negosyo. Ang asawa mo ay nalunod sa sugal at sa mga maling bisyo na kinukonsinti ng kanyang ina. Ang lupang ito ang huling barahan nila para manatiling nakatayo ang kanilang wad na danggal. Napatigil ang mundo ni Trinidad. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi para sa pamilya ang kanyang sakripisyo, kundi para sa mga bisyo ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang bawat sugat sa kanyang kamay mula sa pananahi, ang bawat gabing walang tulog, ay para lamang pala sa mga baraha at alak ni Rodrigo. Tinitigan ni Jaime ang babaeng nasa harap niya. Nakita niya ang isang mariposa na pilit na binabali ang sariling pakpak dahil sa maling paniniwala. Lumapit siya ng bahagya at ibinaba ang kanyang boses. Trinidad, pakinggan mo ako. Ang batas ay hindi lamang para sa mga makapangyarihan. May paraan para bawiin ito, pero kailangan mong maging matapang. May napansin akong hindi maganda sa mga kilos ni Doña Consuelo nitong mga nakaraang araw. Bakit kanila pinipilit na umalis agad? Bakit kailangang sa Australia pa? Hindi makapagsalita si Trinidad. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin ang tungkol sa maletang nakita niya kagabi. Ngunit ang takot ay tila isang anino na nakabuntot sa kanya. Kumuha si Jaime ng isang maliit at puting card mula sa kanyang pitaka. Hindi ito ang kanyang opisyal na business card. Isang numero lamang ang nakasulat doon, gamit ang isang sulat kamay na tila nagmamadali. Ito ang personal na numero ko, sabi ni Jaime, habang isinisiksik ang card sa loob ng palad ni Trinidad. Huwag mong ipakikita ito kahit kanino, lalo na kay Rodrigo. Kung sakaling makaramdam ka ng pang-anib sa airport bukas, o kung may mangyaring hindi mo inaasahan, tawagan mo ako. May kaibigan ako sa Bureau of Customs na matutulungan tayo. Tiningnan ni Trinidad ang card. Ito ay tila isang mitsa ng pag-asa sa gitna ng malawak na kadiliman. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Salamat po, attorney, mahinang sabi ni Trinidad. Nang tumayo siya para lumabas, naramdaman niya ang bigat ng titig ni Jaime sa kanyang likuran. Alam ng abogado na ang babaeng ito ay naglalakad patungo sa bibig ng leon at wala siyang kasiguraduhan kung makakalabas pa itong buhay. Paglabas ni Trinidad sa gusali, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Tala, ang kapatid ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya at ang kanyang labi ay may nakakalokong ngiti. Ang tagal mo naman, Trinidad. Kanina pa kita hinihintay. Halika na, kailangan nating ayusin ang maleta mo. Sabi ni Mommy, may espesyal na sorpresa kaming inilagay doon para hindi ka masyadong mahirapan sa biyahe mo. Naramdaman ni Trinidad ang palalamig ng kanyang mga kamay. Ang card sa loob ng kanyang palad ay tila nagbabaga. Isang paalala
na ang oras ay mabilis na nauubos. Habang sumasakay siya sa kotse, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Ano ang totoong laman ng maletang iyon na itinuring nilang sorpresa? At hanggang saan ang kayang gawin ng pamilyang ito para lamang mapanatili ang kanilang maruming yaman? Ubusin mo na ang pagkain mo, Trinidad. Dahil baka ito na ang huling masarap na pagkaing matitikman mo sa mahabang panahon. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tawanan ng mga bisita, tila isang malamig na hangin na dumaan sa gitna ng mainit na pagdiriwang. Si Trinidad ay kasalukuyang abala sa pag-aabot ng mga plato ng panset at kakanin sa kanilang mga kapitbahay na inimbitahan para sa kanyang despedida. Ang mansyon ay puno ng makukulay na palamute at ang halimuyak ng litson ay humahalimuyak sa bawat sulok. Sa paningin ng mga tao sa labas, si Trinidad ang pinakamapapalad na babae, isang dukhang kinupkop ng mayamang pamilya at ngayon ay bibigyan ng pagkakataong magtrabaho sa Australia. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagbate, nararamdaman ni Trinidad ang bawat patalim na nakatitig sa kanyang likuran. Ang kanyang asawang si Rodrigo ay nakaupo sa kabisera, tila isang hari na pinaglilingkuran. Panakanaka siyang humahalakhak habang nakikipag-inuman sa mga kaibigan. Ipinagmamalaki ang kabayanihan ng kanyang asawa. Sa bawat haplos ni Rodrigo sa kanyang bewang kapag napaparaan siya, nakararamdam si Trinidad ng matinding pang-ingilabot. Ang kamay na iyon na tila nagpapakita ng pagmamahal ay ang parehong kamay na naglagay ng lason sa kanyang kinabukasan. Tingnan niyo ang biyenan ko, bulong ng isang kapitbahay habang nakatingin kay Doña Consuelo na masayang nakikipag-usap sa mga kumare. Napakabait talaga. Nagpa-party pa para sa manugang. Napakaswerte mo, Trinidad. Utang na loob mo sa kanila ang buhay mo. Bumiti ng pilit si Trinidad. Ang salitang utang na loob ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang puso. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin sa lahat na ang pagdiriwang na ito ay hindi para sa kanyang tagumpay, kundi isang selebrasyon ng kanyang pagkawala. Inilapag niya ang hawak na tray sa kusina at sandaling huminga ng malalim. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at sa bigat ng lihim na kanyang dala. Doon sa sulok ng silid, nakita niya si Tala na nakaupo sa tabi ng dalawang maletang magkapareho ang kulay at disenyo. Ang isa ay para kay Trinidad at ang isa naman ay para kay Tala na sasama rin sa Australia para sa isang bakasyon. Ang pagkakaiba lamang ay ang laman nito. Alam ni Trinidad na ang maletang inihanda para sa kanya ay naglalaman ng kanyang hatol, habang ang kay Tala ay puno ng mga mamahaling damit at pangarap. Ate Trinidad, halika rito, tawag ni Tala na may mapanuyang tono. Tingnan mo, parehong-pareho ang maleta natin. Pero huwag kang mag-alala, nilagyan ni Mommy ng malaking ribbon ang sayo para hindi ka malito. Sabi niya, espesyal ang laman yan. Kaya huwag na huwag mong bubuksan, ha? Hayaan mong ang mga opisyal sa Australia ang unang makakita ng sorpresa namin. Lumapit si Trinidad at hinawakan ang hawakan ng maleta. Naramdaman niya ang bigat nito. Hindi bigat ng mga damit, kundi bigat ng kasamaan ng pamilyang ito. Tumingin siya kay Doña Consuelo na ngayon ay nakatitig sa kanya mula sa malayo. Ang mga mata ng matanda ay tila mga mata ng isang buwaya na naghihintay na lumubog ang kanyang biktima sa tubig. Sa gitna ng ingay ng musika at tawanan, naramdaman ni Trinidad ang maliit na card ni Attorney Jamie sa loob ng kanyang bulsa. Ito na lamang ang tanging sandata niya. Ang bawat tawa ni Rodrigo, ang bawat utos ni Consuelo, at ang bawat pangungutya ni Tala ay nagpapatigas sa kanyang kalooban. Ang pag-ibig na dati ay nagpapalambot sa kanya ay pinalitan na ng isang malamig at matalas na determinasyon. Habang papalapit ang hating gabi, ang mga bisita ay dahan-dahan ng nagsisiyales. Ang bahay ay muling nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba nagbabadya ng isang masamang balita. Inutusan ni Doña Consuelo si Trinidad na dalhin na ang mga maleta sa sasakyan
para handa na sila sa madaling araw. Habang hinihila ni Trinidad ang galawang maleta sa madilim na pasilyo, napahinto siya. Ang anino ng dalawang maleta sa dingding ay tila mga kabaong na naghihintay ng huling hantungan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na maaaring magligtas sa kanya o tuluyang magbaon sa kanya sa hukay. Napatingin siya sa paligid. Tulog na ang lahat, o hindi kaya ay abala sa kani-kanilang kwarto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hilik ni Rodrigo mula sa itaas at ang tunog ng ulan na nagsisimula na namang pumatak sa bubungan. Tiningnan ni Trinidad ang dalawang maleta. Parehong kulay, parehong laki, parehong disenyo. Dahan-dahan niyang kinuha ang ribbon mula sa kanyang maleta at tiningnan ang maleta ni Tala. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib? Kung magkakamali siya ng isang galaw, tapos na ang lahat. Ngunit kung mananatili siyang tahimik, wala na siyang bukas. Sa sandaling yon, narinig ni Trinidad ang mga yabag ng paa na bumababa sa hagdan. Ang ilaw sa pasilyo ay biglang bumukas. Sino ang gising sa oras na ito? At ano ang gagawin niya kung mahuli siyang nakatayo sa gitna ng dalawang maleta na tila may pinaplano? Trinidad? Bakit gising ka pa? Anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses ni Rodrigo ay pumutol sa mabigat na katahimikan ng pasilyo. Nanigas si Trinidad. Ang kanyang mga daliri ay nakakapit pa rin sa pulang ribbon na palatandaan ng kanyang maleta. Ang liwanag mula sa itaas ng hagdan ay tumama sa kanyang maputlang muka na nagpapakita ng bawat butil ng pawis sa kanyang noo. Dahan-dahan siyang lumingon. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Chine check ko lang ang mga gamit natin, Rodrigo. Mahinang sagot ni Trinidad. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Baka kasi may nakalimutan ako. Mahirap na kapag nasa airport na tayo. Bumaba si Rodrigo. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango na ibinigay sa kanya ni Doña Consuelo. Tiningnan niya ang dalawang maleta na magkatabi. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang asawa nang may halong hinala at pagmamaliit. Masyado kang praning, Trinidad. Mommy already made sure everything is packed. Hindi mo na kailangang pakialaman pa yan, sabi ni Rodrigo habang hinahawakan ang baba ni Trinidad, isang haplos na walang kahit anong init. Matulog ka na. Kailangan mong magpahinga para bukas. Alam mo naman, malaking araw ito para sa pamilya natin. Pinanood ni Trinidad ang pagtalikod ni Rodrigo at ang muling pag-akyat nito sa hagdan. Nang marinig niya ang pagsasara ng pinto ng kanilang kwarto, parang nawalan siya ng lakas at napasandal sa malamig na dingding. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa halip na sumuko, ang takot na naramdaman niya kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Lumapit siya sa dalawang maleta. Ang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana ay nagbibigay ng sapat na anino para hindi siya mahalata. Tinitigan niya ang maleta ni Tala, ang maletang puno ng luho at kalayaan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang sariling maleta, ang maletang puno ng lason at kamatayan. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, tinanggal ni Trinidad ang pulang ribbon sa kanyang maleta at inilipat ito sa maleta ni Tala. Ang bawat hibla ng satin na ribbon ay tila nagbabaga sa kanyang mga daliri. Pagkatapos, kinuha niya ang tag ng pangalan ni Tala at ikinabit ito sa kanyang maleta. Sa loob ng ilang minuto, ang kapalaran ng dalawang babae ay nagkapalit sa ilalim ng kadiliman. Naramdaman ni Trinidad ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya masamang tao. Hindi niya kailanman ninais na manakit ng iba. Ngunit sa sandaling ito, habang naalala niya ang mga tawa ni Doña Consuelo at ang pagkakanulo ni Rodrigo, alam niyang wala na siyang ibang paraan para mabuhay. Ang tupa ay kailangang matutong maging lobo sa gitna ng mga ganid. Habang hinihila niya ang bagong maleta patungo sa storage room,
Narinig niya ang mahinang bulungan mula sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip. Nakita niya si Doña Consuelo na may hawak na baso ng alak, kausap ang isang lalaking hindi niya kilala, ngunit mukhang galing sa madilim na mundo. Siguraduhin mong nakahanda na ang mga tao sa Australia, ani Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. Kapag nahuli ang babaeng yon, tatawag agad tayo sa insurance company. Gusto ko ang pera bago matapos ang buwan. At huwag din niyong kakalimutan, ako mismo ang nag-seal ng maletang yon. Walang makakapansin na binuksan yon. Kinuha ni Trinidad ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Kahit nanginghinig ang kanyang kamay, pinindot niya ang record button. Ang bawat salita ng pagtatraidor, ang bawat plano ng kanyang kamatayan, ay naitala sa loob ng maliit na kagamitang iyon. Ito ang kanyang resibo, ang kanyang sandata, laban sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Nang matapos ang pag-uusap, mabilis na bumalik si Trinidad sa storage room. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang lumang plorera sa gilid ng pasilyo. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay umalingaw-ungaw sa buong bahay, tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Sino yan? Sigaw ni Doña Consuelo mula sa kusina. Maramdaman ni Trinidad ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang mga yabag ng paa ay mabilis na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nakatayo siya sa tabi ng mga maletang katatapos lang niyang pagpalitin ang mga palatandaan. Kung makikita siya rito, sa oras na ito, mawawala ng saysay ang lahat ng kanyang paghihirap. Paano siya makakatakas sa matalas na paningin ng buwayang si Doña Consuelo? Ang tunog ng nabasag na porselana ay tila isang malakas na hatol na yumanig sa buong pagkatao ni Trinidad. Ang bawat piraso ng basong porselana na nagkalat sa sahig ay tila mga kristal na sumasalamin sa kanyang takot. Mabilis niyang isiniksik ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bra, ramdam ang lamig ng kagamitang iyon sa kanyang balat, bago mabilis na lumuhod para kunin ang mga piraso ng nabasag na plorera. Anong nangyayari rito? Trinidad! Lumitaw si Doña Consuelo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang anino ay mahaba at tila isang halimaw na handang lumamon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tinitingnan ang dugo ang daliri ni Trinidad na muling nasugatan dahil sa pagmamadaling pulutin ang matatalim na piraso ng porselana. Paumanhin po, Mami! Mahinang sabi ni Trinidad. Ang kanyang boses ay pilit na pinapatatag sa kabila ng panlalamig ng kanyang tuhod. Nadulas po ako dahil sa pagod. Hindi ko po sinasadya. Lumapit ang matanda. Ang tunog ng kanyang mamahaling tsinelas sa marmol na sahig ay tila isang mabagal na martsa ng kamatayan. Huminto siya sa tapat ni Trinidad at tiningnan ang mga maletang nasa gilid. Saglit na tumigil ang mundo ni Trinidad. Ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ni Doña Consuelo ang pulang ribbon na ngayon ay nakakabit na sa maleta ni Tala. Napakalampa mo talaga kahit kailan, asik ng matanda. Sabay sipa ng bahagya sa maletang may pulang ribbon. Ang maletang alam niyang naglalaman ng droga, ngunit hindi niya alam na ngayon ay kay Tala na. Siguraduhin mong malinis ang lahat ng ito bago ka umalis. At iyong maletang yan, huwag mo nang gagalawin. Yan ang magdadala sa iyo sa iyong patutunguhan. Nang makaalis si Doña Consuelo, naiwan si Trinidad na nanginginig sa dilim. Ang hapdi ng sugat sa kanyang kamay ay wala kumpara sa galit na naglalaboy sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo, dala ang mga basag na alaala ng kanyang katapatan sa pamilyang ito. Itinapon niya ang mga piraso ng porselana sa basurahan, kasabay ng pagtatapon niya sa huling bakas ng awa para kay Rodrigo at sa kanyang ina. Pumanhik siya sa itaas para sa huling sandali ng paghahanda. Pumasok siya sa kanilang kwarto at nakita si Rodrigo na mahimbing na natutulog. Tila walang kahit anong bigat sa konsensya. Lumapit si Trinidad sa kanyang makinang panahi. Hinaplos niya ang kahoy na ibabaw nito, ang makinang naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap.
Kinuha niya ang isang maliit na litrato ng kanyang mga magulang na nakatago sa ilalim ng makina at isinilid ito sa kanyang bulsa. Tatay, nanay, gabayan niyo po ako, bulong niya sa hangin. Dumating ang madaling araw na tila isang itim na belo na dahan-dahang tinatanggal sa mukha ng mundo. Ang buong bahay ay nabuhay sa ingay ng paghahanda. Si Tala ay abala sa pagrereklamo tungkol sa kanyang isusuot, habang si Rodrigo ay abala sa pagkarga ng mga maleta sa likod ng sasakyan. Nang hawakan ni Rodrigo ang maletang may pulang ribbon, sandaling tumingin siya kay Trinidad. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang, isang halo ng kaba at pananabik. Handa ka na ba, mahal ko? Tanong ni Rodrigo. Ang boses niya ay tila isang huwad na kanta. Handang-handa na, Rodrigo, sagot ni Trinidad. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Nakatingin ng diretso sa asawang nagkanulo sa kanya. Sumakay sila sa sasakyan. Si Doña Consuelo ay nasa harapan, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Si Trinidad at Tala ay nasa likuran. Magkatabi, ngunit may pagitan ng isang malawak na bangin ng pagtatraydor. Habang tumatakbo ang sasakyan patungong airport, ang bawat kilometro ay tila isang hakbang papalapit sa isang malaking pagsabog. Nang makarating sila sa NAIA, ang dagsa ng mga tao at ang ingay ng mga anunsyo sa speaker ay tila isang kaguluhan na sumasalamin sa loob ng dibdib ni Trinidad. Inilabas ang mga maleta. Doon, sa gitna ng semento ng airport, nakatayo ang dalawang maletang magkapareho ang anyo, ngunit magkaiba ang kapalaran. Kinuha ni Tala ang maletang may pulang ribbon ng may malaking ngiti. Akin na ito, Ate Trinidad. Baka maligaw pa ito sa kamay mo. Naramdaman ni Trinidad ang isang matinding kaba. Ito na yon, ang sandali ng katotohanan. Ngunit bago pa man sila makapasok sa loob ng terminal, isang lalaking nakauniporme ang lumapit sa kanila. Hindi ito isang ordinaryong gwardiya. Ito ay isang opisyal mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. Magandang umaga po. Maari ba naming makita ang inyong mga dokumento at bagahe para sa isang random check? Ang mukha ni Doña Consuelo ay biglang namutla, habang si Rodrigo ay tila gustong magtago sa likod ng kanyang ina. Napatingin ang opisyal sa maletang hawak ni Tala, ang maletang may pulang ribbon na mahigpit na nakatali. Iyang maletang yan, miss. Turo ng opisyal sa maletang ni Tala. Pakibukas po para sa inspeksyon. Naramdaman ni Trinidad ang paghinto ng oras. Ang lahat ng plano, ang lahat ng pagtatraydor, at ang lahat ng sakit ay nakasalalay sa kung anong susunod na mangyayari. Papayad ba si Tala na buksan ang maletang iyon? O gagawa ba ng paraan si Doña Consuelo para ilihis ang atensyon ng mga awtoridad patungo kay Trinidad? Officer, baka nagkakamali kayo. Kami ay kabilang sa isang iginagalang na pamilya. Ang anak ko ay magbabakasyon lamang, at ang manugang ko ay papunta sa Australia para magtrabaho. Wala kaming panahon para sa mga ganyang abala. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang kanyang mga kamay, na karaniwang puno ng mga mamahaling alahas, ay mahigpit na nakakapit sa kanyang handbag. Sa unang pagkakataon, nakita ni Trinidad ang bitak sa maskara ng kanyang biyenan. Ang reyna ng manipulasyon ay dahan-dahang nawawalan ng kontrol. Tumingin ang opisyal kay Tala na ngayon ay nakasimangot at tila nayayamot sa nangyayari. Miss, kailangan ko lang pong i-check ang bagahe nyo. Standard procedure po ito sa lahat ng papaalis na pasahero. Napatingin si Rodrigo kay Trinidad. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa, ngunit hindi para sa kaligtasan ng kanyang asawa, kundi para sa kaligtasan ng kanilang sariling balat. Humakbang siya palapit kay Trinidad at bumulong sa isang tono na tila ba siya pa ang biktima. Trinidad, mahal ko. Ang salitang mahal ay tila lason na lumabas sa kanyang bibig. Makinig ka sa akin. Kapag may nakita silang kung ano sa maletang yan, sabihin mo na sa iyo yan. Sabihin mo na nagkamali lang si Tala ng pagkakuha.
Hindi kakayanin ni Tala ang makulong, Trinidad. Pero ikaw, matatag ka. Gagawan namin ng paraan para mailabas ka agad, pangako. Isipin mo ang utang na loob mo kay Mommy. Isipin mo ang pamilya natin. Naramdaman ni Trinidad ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ito na ang huling pagkakanulo. Sa harap ng panganib, ang asawang pinaglingkuran niya ng buong tapat ay handang ihulog siya sa bangin para lamang mailigtas ang kanyang kapatid. Ang bawat salita ni Rodrigo ay tila isang matalim na itak na pumuputol sa huling hibla ng kanyang pag-ibig. Hindi sumagot si Trinidad. Tinitigan niya lang si Rodrigo, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagpuyatan niyang ikuha ng pera. Ang lalaki ngayon ay harap-harapan siyang ginagawang alay sa kamatayan. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malawak na karagatan na nagtatago ng isang malakas na bagyo. Trinidad, naririnig mo ba ako? Udyok ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gawin mo ito para sa akin. Pagkatapos nito, hinding-hindi ka na maghihirap. Kami na ang bahala sa iyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Trinidad. Isang ngiting hindi nakita ni Rodrigo dahil sa kanyang pagkataranta. Sa loob ng bulsa ni Trinidad, hinahawakan niya ang card ni Attorney Jaime. Ang card na yon ang kanyang tanging kakampi sa gitna ng mga ganid na lobong ito. Sige, Rodrigo, mahinang sagot ni Trinidad. Gagawin ko ang nararapat. Nabuhayan ng loob si Rodrigo. Hindi niya alam na ang salitang nararapat para kay Trinidad ay hindi ang inaakala niya. Samantala, inilapag na ni Tala ang maleta sa lamesa ng inspeksyon. Ang pulang ribbon ay tila ba kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng airport. Isang babala na walang sinuman ang nakapansin maliban kay Trinidad. Hinawakan ng opisyal ang zipper ng maleta. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng zipper ay tila isang mabagal na pintig ng orasan patungo sa pagsabog. Wait! Biglang sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Baka maaari nating pag-usapan ito ng maayos, officer? Baka naman may kailangan kayo. Tumingin ng opisyal ng matalim sa matanda. Madam, huwag niyo pong gawing mas malala ang sitwasyon niyo. Ang pagtatangkang manuhol ay isang seryosong krimen. Namutla si Doña Consuelo at napatras. Ang kanyang marangyang mundo ay dahan-dahang gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Napatingin siya kay Trinidad. Umaasa na gagawin ng kanyang manugang ang inaasahan nilang sakripisyo. Tuluyo yan nang nabuksan ang maleta. Ang mga unang bagay na bumungad ay ang mga mamahaling damit ni Tala, ang kanyang mga pabango, at ang kanyang mga gamit. Ngunit nang iyangat ng opisyal ang ilalim na bahagi ng maleta, tumambad ang isang itim na balot. Ang hangin sa paligid ay tila naglaho. Ang bawat mata sa terminal ay tila nakatitig sa itim na paketeng yon. Kinuha ng opisyal ang isang maliit na kutsilyo at dahan-dahang hiniwa ang plastik. Lumitaw ang mga puting kristal na tila mga diamanteng galing sa impyerno. Droga, bulong ng opisyal. Sapat na para marinig ng lahat. Sa sandaling yon, ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na hiyaw mula kay Tala. Hindi sa akin yan. Kay Trinidad yan. Ninakaw niya ang maleta ko. Mami! Rodrigo! Tulungan niyo ako! Mabilis na tumingin ang mga pulis kay Trinidad. Si Rodrigo ay tila estatwang hindi makagalaw, habang si Doña Consuelo ay tila handa nang ituro ang kanyang manugang. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman sa kanila, humakbang si Trinidad ng mahinahon. Officer, sabi ni Trinidad sa isang boses na napakalamig at napakatatag, tila gawa sa yelo. Tingnan niyo po ang tag ng pangalan sa maletang iyan. At bago po kayo maghusga, may gusto po akong ipakita sa inyo. Inilabas ni Trinidad ang kanyang cellphone. Isang recordings ang nakahanda na, ang boses ni Doña Consuelo at ni Rodrigo habang pinaplano ang kanyang kamatayan. Anong gagawin ni Doña Consuelo kapag narinig niya ang sarili niyang boses na nagtataksil sa kanya?
At paano makakataka si Rodrigo mula sa ebidensyang mismong si Trinidad ang humabe sa dilim? Ibigay mo sa akin ang teleponong yan, Trinidad. Huwag mong subukang dungisan ang dangal ng pamilyang ito sa harap ng maraming tao. Ang sigaw ni Rodrigo ay tila isang pagyanig ng lupa sa gitna ng mataong terminal ng NAIA. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapagkunwaring kagandahan ay nabalot na yon ng isang nakatatakot na poot. Tinangka niyang hablutin ang cellphone mula sa kamay ni Trinidad, ngunit mabilis na humarang ang mga opisyal ng PDEA. Ang bawat mata ng mga pasahero sa paligid ay nakatuon na sa kanila, tila isang madlang nagdangais makakita ng isang trahedya. Ngumiti si Trinidad ng may halong pait habang pinipindot ang play button. Ang boses na lumabas mula sa speaker ay hindi ang boses ng isang biktima, kundi ang boses ng katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng marmon na sahig ng mansyon. Mabubulok ang basurang yan sa kulungan, habang tayo ay namumuhay ng marangya. Ako mismo ang nagsil ng maletang yon. Walang makakapansin na binuksan yon. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa paligid, tila isang sumpa na bumabalik sa nagmula rito. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Sa mukha ng matanda na ngayon ay tila nawawalan na ng hininga. Ang kanyang mga labi ay nangangatog at ang kanyang marangyang suot ay tila naging isang mabigat na pasanin. Hindi totoo yan. Isang manipulasyon ang recording na yan, sigaw ni Doña Consuelo, habang ang kanyang boses ay pumipiyok sa desperasyon. Officer, huwag kayong maniniwala sa babaeng yan. Siya ang may pakana ng lahat. Inggit na inggit siya sa amin dahil galing siya sa putik. Ninakaw niya ang buhay ng anak ko at ngayon ay sisirain niya kami. Lumapit si Trinidad sa maletang may pulang ribbon, ang maletang hawak ni Tala kanina. Gamit ang kanyang duguwang daliri, itinuro niya ang tag na nakakabit sa hawakan nito. Ang pangalang nakasulat doon sa malalaking titik ay hindi Trinidad, kundi Tala. Ito ang maletang sinasabi niyo, di ba? Mahinahong sabi ni Trinidad. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na ilog na hindi natitinag ng anumang bagyo. Sabi niyo, espesyal ang laman nito para sa akin. Pero bakit pangalan ni Tala ang nakalagay? At bakit ang maletang hawak ko ngayon ang may pangalan ko? Pero wala itong kahit anong illegal na gamit. Napaatras si Tala. Ang kanyang mga hiyaw ay napalitan ng isang nakabibinging pananahimik. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang mamahaling damit ay nagsisimulang sumakal sa kanya? Napatingin siya sa kanyang ina. Naghahanap ng kaligtasang alam niyang wala na. Trinidad, maawa ka! Muling sumingit si Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi. Nagkamali lang kami. Nadala lang kami ng sitwasyon. Isipin mo ang pamilya. Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Huwag mong gawin ito sa amin, mahal ko. Mabubulok kami sa kulungan. Gusto mo ba makita ang asawa mo na nasa likod ng rehas? Lumapit si Trinidad kay Rodrigo. Sapat na para maramdaman ang init ng hininga nito na puno ng alak at kasinungalingan. Tinitigan niya ito ng matagal. Tila ba pinabasa ang huling pahina ng isang madilim na aklat. Ang asawa ko ay matagal lang patay, Rodrigo. Bulong ni Trinidad. Sapat na para marinig lamang ng lalaki. Namatay siya noong gabing narinig ko kayong nagtatawanan habang pinaplano ang kamatayan ko. Ang pamilyang sinasabi mo ay isang kulungan na matagal nang pumatay sa aking kaluluwa. Utang na loob? Binyayaran ko na ang lahat ng yon sa bawat patak ng dugo sa aking mga daliri. Sa gitna ng tensyon, isang matikas na lalaki ang dumating kasama ang 2 pang abogado at ilang opisyal mula sa Bureau of Customs. Si Attorney Jamie. Ang kanyang pagdating ay tila isang huling hantungan ng katarungan. Lumapit siya kay Trinidad at tinapik ang balikat nito. Isang kilos ng suporta na hindi kailanman nakuha ni Trinidad mula sa kanyang sariling asawa. Officer, narito ang mga karagdagang ebidensya, ani Jaime habang iniaabot ang isang folder.
Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay ng mga illegal na transaksyon ng pamilya Consuelo at ang tangkang pag-agaw sa lupain ng aking kliyente. At meron din kaming testimonya mula sa taong kausap ni Doña Consuelo sa kusina kagabi. Ang muka ni Doña Consuelo ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at napaupo siya sa malamig na sahig ng airport. Ang reyna ng mansyon ay isa na ngayong bilanggo ng kanyang sariling mga kasalanan. Dalahin na ang mga suspect sa opisina para sa formal na investigasyon. Utos ng opisyal ng PDEA. Habang pinupusasan si Rodrigo Atala, ang terminal ay napuno ng bulungan at pagkutsa ng mga tao. Ang marangyang pamilya ay naging isang pambansang kahihiyan sa loob lamang ng ilang minuto. Sinubukan ni Rodrigo na tumingin muli kay Trinidad, umaasa sa isang huling bakas ng awa. Ngunit tanging likuran na lamang ni Trinidad ang kanyang nakita. Nakatayo si Trinidad sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Hawak ang kanyang lumang bag. Naramdaman niya ang hangin mula sa labas ng airport. Isang hanging hindi na amoy lason at kasinungalingan. Malaya na siya. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang kalayaan ay may kasamang malaking halaga. Ang pagkawala ng lahat ng akala niya ay totoo. Habang naglalakad siya papalayo, napansin niya ang isang lalaki sa dilim, nakasandal sa isang halige at nakatingin sa kanya. Hindi ito si Attorney Jaime. Ang lalaking ito ay may mga matang. Tila kilala ang bawat sugat ni Trinidad. Sino ang estrangerong ito na tila naghihintay sa kanyang paglaya? At mayroon pa bang mas malalim na lihim na nakatago sa likod ng pagbagsak ng mga Consuelo? Malaya ka na, Trinidad. Pero bakit parang mas mabigat ang bawat hakbang mo? Ang tanong na yon ay tila isang bulong sa hangin na nanggaling sa sariling isipan habang pinapanood ni Trinidad ang paghila ng mga pulis kay Rodrigo, Tala at Doña Consuelo patungo sa madilim na pasilyo ng airport terminal. Ang tunog ng mga posas na nagkakiskisan sa bawat galaw ng mga ito ay tila isang malungkot na kampana na nagbabadya ng katapusan ng isang masamang panaginip. Ang bawat hakbang ng kanyang pamilya, ang pamilyang itinuring niyang mundo, ay papalayo sa kanya. At sa bawat segundong lumilipas, ang pader na itinayo nila sa paligid ng kanyang puso ay dahan-dahang gumuho. Nakatayo si Trinidad sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Ngunit ang pakiramdam niya ay tila siya lamang ang mag-isa sa isang malawak at bakanteng silid. Ang kanyang mga kamay, na dati ay duguwang nagtatahi para sa kaligtasan ng mga taong ito, ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang kaluluwa. Ang lamig ng aircon sa airport ay tumatagos sa kanyang manipis na damit. Tila ba nais nitong patigasin ang kanyang mga luhang hindi na kayang pumata. Iha, kailangan mo nang magpahinga, marang sabi ni Attorney Jaime habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Trinidad. Ang init ng palad ng abogado ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa realidad. Tapos na ang gulo rito, ang mga opisyal na ang bahala sa kanila. Ang kailangan mo ngayon ay asikasuhin ang sarili mo. Tumingin si Trinidad kay Jaime, ang kanyang mga mata ay tila dalawang tuyong balon. Attorney, paanong lupa ni tatay? Paano ang buhay na kinuha nila sa akin? Babawiin natin ang lahat, Trinidad. I promise you, hindi sila makakatakas sa hustisya. Tugon ni Jaime na may determinasyon. But for now, let's get you out of here. Masyado ng maraming mata ang nakatingin sa iyo. Habang naglalakad sila papalabas ng terminal, hindi maiwasan ni Trinidad na lumingon muli sa pwesto kung saan nakita niya ang estrangero kanina. Wala na ang lalaki. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ay hindi pa rin nawawala. Sino ang taong iyon? At bakit tila pamilyar ang lungkot na nakita niya sa mga mata nito? Nang makalabas sila sa NAIA, ang init ng araw at ang usok ng mga sasakyan ay bumugso sa kanya. Isang malupit na paalala
na ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot kahit na ang kanyang sariling mundo ay tumigil na. Sumakay sila sa sasakyan ni Jaime. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Tumingin si Trinidad sa bintana. Pinagmamasdan ang mga gusali at ang mga taong nagmamadali. Bawat isa ay may sariling kwento. Bawat isa ay may sariling pasanin. Dahan-dahang kinuha ni Trinidad ang kanyang petaka. Doon, sa ilalim ng ilang barya at resibo, nakita niya ang kanyang singsing sa kasal. Ang singsing na sumisimbolo sa kanyang panata kay Rodrigo. Sa isang biglang pagpapasya, tinanggal niya ang singsing mula sa kanyang daliri. Naramdaman niya ang bahagyang kirot sa bahaging iyon ng kanyang balat. Isang marka ng maraming taon ng pagtitiis at sakripisyo. Hindi niya itinapon ang singsing. Sa halip, tinitigan niya ito ng matagal. Ang ginto nito ay tila nagbago na ng kulay, naging maputla at walang kislap, tulad ng pag-ibig na matagal na niyang pinanghawakan. Sa bawat tahi ng karayom, akala ko ay binubuo ko ang ating pangarap. Bulong ni Trinidad sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga. Ngunit ang bawat tusok pala ay dahan-dahang pumapatay sa aking pagkatao. Nang makarating sila sa isang maliit na apartment na inihanda ni Jaime para sa kanya, naramdaman ni Trinidad ang isang kakaibang ginhawa. Ito ay simple, malinis, at higit sa lahat, walang bakas ng pamilya Consuelo. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang maliit na sobreng asul. Para po sa inyo, sabi ng mama sa kanto, sabi ng bata bago mabilis na tumakbo papalayo. Binuksan ni Trinidad ang sobre ng may kaba. Sa loob ay may isang susi at isang maliit na piraso ng papel. Isang pangalan lamang ang nakasulat doon. Gabriel. At sa ibaba nito ay isang maikling pangungusap sa Tagalog na tila isang hula. Hindi lahat ng nakaraan ay dapat ibaon. May mga lihim na kailangang buksan para sa totoong kapayapaan. Naramdaman ni Trinidad ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Gabriel? Sino si Gabriel? At anong kinalaman niya sa kanyang nakaraan, na pilit na ibinaon ni Doña Consuelo sa limot? Pumasok si Trinidad sa loob ng kanyang bagong silid, dala ang susi at ang misteryong tila nagbabanta na namanggisingin ang mga sugat na hindi pa man lang nagsisimulang maghilom. Mayroon pa palang higit na mas malalim na dahilan kung bakit siya kinuha ng mga Consuelo sa probinsya bukod sa kanyang lupa. Ano ang lihim na itinatago ni Doña Consuelo tungkol sa tunay na pagkatao ni Trinidad? At ang lalaking naggangalang Gabriel, siya ba ang magiging susi sa kanyang pagbangon? O siya ang magdadala ng bagong bagyo na tuluyang wawasak sa kanya? Ang katahimikan ng maliit na apartment ay tila isang mabigat na pasanin para kay Trinidad. Matapos ang maraming taon ng pagtitiis sa ingay ng mga pangungutya sa mansyon ng mga Consuelo, ang bawat sandali ng katahimikan sa kanyang bagong tirahan ay nagiging isang salamin na nagpapakita ng kanyang mga sugat. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang susi at ang asul na sobre na ibinigay ng batang estranghero. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatago sa bintana, nagbibigay ng mahabang anino sa sahig na tila mga daliri ng nakaraan na pilit siyang inaabot. Sino si Gabriel? Ang pangalang iyon ay tila isang himig na pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan narinig. Hinaplos niya ang malamig na metal ng susi. Ito ay luma. May mga ukit na tila kinain na ng panahon at may bahid ng kalawang sa dulo. Hindi ito susi ng isang modernong pinto. Ito ay susi ng isang lihim na matagal nang ikinulong. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang katok sa pinto. Agad niyang itinago ang sobre sa ilalim ng kanyang unan bago dahan-dahang tumayo. Pagbukas niya, bumungad ang mukha ni Attorney Jaime, dala ang ilang supot ng pagkain at isang folder na puno ng mga dokumento. Iha, kumusta ang pakiramdam mo?
Pasensya ka na kung naistorbo kita. Pero may mga bagay tayong kailangang linawin tungkol sa investigasyon kay Doña Consuelo. Bungad ng abogado habang inilalapag ang mga dala sa maliit na lamesa. Naupo si Trinidad sa tapat niya. Pilit na itinatago ang pagod sa kanyang mga mata. Ayos lang po, attorney. Ano po ang balita sa kanila? Huminga ng malalim si Jaime at kinuha ang isang piraso ng papel mula sa folder. Si Rodrigo at Tala ay kasalukuyang nasa kustodiya ng PDEA. Dahil sa laki ng dami ng droga na nakuha sa maleta, hindi sila maaring magpiyansa sa ngayon. Si Doña Consuelo naman ay sinusubukang gamitin ang kanyang mga koneksyon, ngunit dahil sa recording na nakuha mo, maging ang mga dati niyang kaibigan ay tumatalikod na sa kanya. Tumango si Trinidad, ngunit walang ligaya sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay tila isang pagkaing masarap tingnan, ngunit mapait kapag kinain. Attorney, may itatanong lang po sana ako. Nung kinuha ako ng mga Consuelo sa probinsya, may nabanggit ba sila tungkol sa pagkakaibigan nila sa aking ama? Napatigil si Jaime sa pag-aayos ng mga papel. Tiningnan niya ng matagal si Trinidad. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin, ngunit nag-aalinlangan. Bakit mo na itanong, Trinidad? Wala po. Parang pakiramdam ko lang kasi, hindi lang ang lupa ang dahilan kung bakit nila ako kinuha. Parang may mas malalim silang itinatago. Sagot ni Trinidad habang inaalala ang misteryosong mensahe ni Gabriel. Umayos na upo si Jaime at ibinaba ang kanyang boses. Trinidad, noong nagsisimula pa lang akong maglingkod sa mga Consuelo, narinig ko ang isang usapan sa pagitan ni Doña Consuelo at ng kanyang yumaong asawa. May binanggit silang pangalan, Gabriel de la Vega. Siya ang dating may-ari ng lupang tinitirhan mo sa probinsya bago ito napunta sa iyong ama. Sinasabing may malaking atraso ang mga Consuelo kay Gabriel at ang tanging paraan para mabura ang bakas ng atrasong iyon ay ang makuha ang lahat ng dokumentong nasa pangangalaga ng iyong pamilya. Naramdaman ni Trinidad ang panlalamig ng kanyang mga palad. Gabriel de la Vega. Ang pangalang iyon ang nakasulat sa sobre. Kung si Gabriel ang dating may-ari ng lupa, bakit siya napapadala ng mensahe ngayon? At nasaan siya sa loob ng lahat ng taong ito? Nang makaalis si Jamie, hindi mapakali si Trinidad. Kinuha niya muli ang susi at ang sobre. Tinitigan niya ang sulat kamay. Ito ay matatag, elegante, at tila may dalang awtoridad. Dahan-dahan niyang binuksan ang susi sa isang lumang baul na dala niya mula sa probinsya. Ang tanghing kagamitang hindi nagawang buksan ng mga Consuelo dahil sa matibay nitong kandado. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa loob ng kandado ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang pagsabog ng katotohanan. Sa loob ng baul, sa ilalim ng mga lumang damit ng kanyang ina, nakita ni Trinidad ang isang nakatagong kompartimento. Doon ay nakalagay ang isang nakatuping dokumento na may selyo ng gobyerno at isang lumang litrato. Ang litrato ay nagpapakita ng isang batang lalaki at isang batang babae na nakatayo sa harap ng isang malaking puno ng nara. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na Gabriel at Trinidad. Ang ating pangako ay kasing tibay ng nara. 1,900 at 75. Nanlaki ang mga mata ni Trinidad. Siya ang batang babae sa litrato. Ngunit bakit wala siyang maalala tungkol sa batang lalaking naggangalang Gabriel? Bakit tila binura ng panahon ang bahaging ito ng kanyang buhay? At bakit si Doña Consuelo ang kumuha sa kanya ng mamatay ang kanyang mga magulang, gayang meron palang ibang taong bahagi ng kanyang kabataan? Sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, biglang namatay ang ilaw sa kanyang apartment. Ang kadiliman ay muling bumalot sa paligid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot. Sa labas ng kanyang bintana, nakita niya ang anino ng isang lalaki na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang lalaking nakita niya sa airport. Ang lalaki ay dahan-dahang tumingala at tumitig ng diretsyo sa bintana ni Trinidad. Kahit madilim,
Naramdaman ni Trinidad ang matinding koneksyon sa pagitan nila. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, tila nagpapaalam o nagbibigay ng babala, bago dahan-dahang naglakad palayo at naglaho sa dilim ng gabi. Sino ba talaga si Gabriel? Siya ba ang kanyang tagapagligtas? O ang anino ng isang kasalanang hindi niya kailanman ginawa? At anong gagawin ni Trinidad kung malaman niyang ang buong buhay niya sa piling ng mga konsuelo ay isang malaking kasinungalingan na itinayo sa ibabaw ng isang duguang nakaraan? Walang utang na loob. Pinakain kita, binihisan, at itinuring na anak. Tapos ganito ang igaganti mo sa amin? Trinidad, isinusumpa kita. Mabubulok ka rin sa sarili mong pagsisisi dahil sa pagtalikod mo sa pamilyang nagligtas sa iyo mula sa putik. Ang boses ni Doña Consuelo, na nanggagaling sa isang recorded phone call na dinala ni Attorney Jamie, ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na apartment. Kahit sa pamamagitan lamang ng teknolohiya, ramdam ni Trinidad ang lason at put na dumadaloy sa bawat salita ng matanda. Ngunit sa halip na manginig sa takot tulad ng dati, nanatiling kalmado si Trinidad habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang tasa ng mainit na tsaa. Ang init ng baso sa kanyang palad ay tila isang paalala na siya ay buhay, malaya, at hindi na kailanman magiging alipin ng boses na iyon. Iyan ang huling mensahe niya bago siya tuluyang ilipat sa provincial jail, ani Attorney Jaime habang pinapatay ang kagamitan. Hindi pa rin siya tumitigil sa pag-atake sa iyo, Trinidad. Kahit nasa loob na siya ng rehas, ang tingin niya pa rin sa sarili niya ay isang biktima ng iyong kataksilan. Tumingin si Trinidad sa bintana, kung saan ang sikat ng umaga ay nagbibigay ng bagong liwanag sa silid. Ang merendang inihanda niya, isang piraso ng tinapay at saa, ay tila isang marangyang piging, kumpara sa lahat ng pagkain sa mansyon na may kahalong pait ng pang-aalipusta. Sanay na po ako, attorney. Ang boses niya ay parang sirang plaka na lang sa pandinig ko. Mahinang sagot ni Trinidad. Pero ang mas mahalaga sa akin na yon ay ang katotohanang natuklasan ko sa baul ni nanay. Ang pangalang Gabriel de la Vega. Bakit tila takot na takot si Doña Consuelo na marinig ang pangalang iyon? Huminga ng malalim si Jaime at inayos ang kanyang salamin. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Tila ba papasok siya sa isang delikadong teritoryo? Trinidad, may mga dokumentong lumitaw mula sa investigasyon sa mga ari-arian ng mga konsuelo. Hindi lang basta lupa ang pinag-aawayan dito. May isang lihim na kasunduan na nangyari 30 taon na ang nakalilipas sa pagitan ng iyong tunay na ama at ng yumaong asawa ni Consuelo. Napatigil si Trinidad. Kasunduan? Tungkol po saan? Ang iyong ama, si Don Teodoro, ay hindi lamang isang simpleng magsasaka sa probinsya. Pahayag ni Jaime na ikinagulat ni Trinidad. Siya ang orihinal na tagapagmana ng malaking bahagi ng lupain sa San Isidro. Ngunit dahil sa isang trahedya, nawala ang kanyang alaala at ang mga konsuelo ang kumuha ng kontrol sa lahat. Ang iyong pagkupkop sa kanila noong bata ka pa ay hindi gawa ng kabutihang loob. Iyon ay isang paraan para masigurado nilang hindi mo malalaman ang iyong tunay na pagkatao at ang kayamanang dapat ay sayo. Naramdaman ni Trinidad ang pagguho ng kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Ang bawat pangungutya sa kanya na siya ay galing sa putik. Ang bawat utos na siya ay magsilbi dahil siya ay walang pinag-aralan. Ay isa palang malaking panlilinlang para itago ang katotohanang siya ang may-ari ng lahat ng tinatamasa ng mga konsuelo. Ang sakit ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang puso. Kaya po ba nila ako ipinakasal kay Rodrigo? Panginginig na tanong ni Trinidad. Para tuluyan ng makuha ang lahat sa pamamagitan ng legal na paraan? Eksakto, sagot ni Jaime. At ang lalaking nagngangalang Gabriel, siya ang anak ng taong tumulong sa iyong ama bago ito tuluyang nawalan ng malay. Si Gabriel ang may hawak ng huling piraso ng katotohanan na magpapatunay na ang mga konsuelo ay mga magnanakaw ng buhay at danggal. Nang makaalis si Jaime,
Naiwan si Trinidad na tulala sa harap ng lumang litrato nila ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang mukha ng batang lalaki sa larawan. Isang malabong alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, ang tunog ng tawa ng isang batang lalaki, at ang init ng isang maliit na kamay na may pangakong hinding-hindi siya iiwan. Nabalik lamang siya sa kasalukuyan nang makarinig siya ng mahinang tunog ng papel na isinusuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Mabilis siyang lumapit at binuksan ito. Isang luma at kupas na panyo ang naroon. Sa dulo ng panyo, may nakaburdang isang maliit na mariposa. Ang parehong disenyo na nakita niya sa mga gamit ng kanyang ina. Kasama ng panyo ay isang sulat na may maikling mensahe. Trinidad, ang oras ng pagtatago ay tapos na. Magkita tayo sa lumang simbahan sa San Isidro bukas ng gabi. Dalhin mo ang susi. May kailangan kang makita na magbabago sa lahat ng alam mo tungkol sa iyong mga magulang. Walang pirma ang sulat, ngunit alam ni Trinidad kung kanino ito galing. Gabriel, naramdaman niya ang isang matinding kaba na may halong pananabik. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon ang babala ni Jaime. Ang mga konsuelo ay may mga galamay pa rin sa labas. Kung aalis siya ng Maynila para pumunta sa San Isidro, inilalagay niya ang kanyang sarili sa isang panganib na walang kasiguraduhan. Ngunit paano niya mahahanap ang kapayapaan kung ang kanyang buong buhay ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan? Kinuha ni Trinidad ang kanyang bag at ang susi. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na kailanman lilingon sa nakaraan ng may takot. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, nakarinig siya ng isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan sa labas ng kanyang apartment. Isang itim na van ang huminto, at 3 lalaking nakamaskara ang mabilis na bumaba. Sila ba ay mga tauhan ni Doña Consuelo na nais siyang patahimikin bago pa lumabas ang katotohanan? O ito ba ay isang bitag na inihanda ni Gabriel para sa isang dahilan na hindi pa niya nauunawaan? Bakit ang bawat hakbang niya patungo sa kalayaan ay tila laging may anino ng panganib na nakasunod? At hanggang saan ang kayang itaya ni Trinidad para sa isang katotohanang maaaring lalong magpaguho sa kanyang puso? Walang lalabas ng buhay sa silid na ito hanggat hindi namin nakukuha ang susi. Ang boses na iyon ay galing sa isang baritonong puno ng banta, kasabay ng tunog ng marahas na pagtulak sa pinto ng apartment ni Trinidad. Ang kahoy na pinto ay dumanas ng matinding puwersa, lumilikha ng mga bitak na tila sumasalamin sa muling pagkabasag ng kapayapaang kapapanalo pa lamang ni Trinidad. Sa loob ng maliit na silid, nakatayo si Trinidad sa gitna ng dilim, mahigpit na nakakapit sa luma at kupas na panyo ng kanyang ina. Ang halimoyak ng lavender mula sa panyo ay tila isang huling bakod ng pag-ibig laban sa karahasang dumarating. Naramdaman ni Trinidad ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi habel sa lamig, kundi dahil sa pag-unawa na kahit nasa loob na ng reha si Doña Consuelo, ang mahabang galamay nito ay pilit pa ring umaabot para sakalin siya. Ang kalayang akala niya ay hawak na niya ay isa lamang palang maikling pahinga sa gitna ng isang mahabang labanan. Dahan-dahang napaatras si Trinidad patungo sa bintana. Ang kanyang hininga ay mabigat, tila may nakapatong na semento sa kanyang dibdib. Ang bawat yabag ng mga lalaking nakamaskara sa labas ng kanyang pinto ay tila isang hatol na dahan-dahang inilalapat. Paano nila nalaman ang tungkol sa susi? Paano nila nalaman ang tungkol sa lihim na baul? Buksan mo ang pinto, Trinidad! Huwag mong hintayin na kami pa ang gumawa niyan para sa iyo! Muling sigaw ng lalaki. Sa gitna ng desperasyon, naalala ni Trinidad ang boses ni Gabriel sa kanyang isipan. Isang alaala ng lakas na matagal nang nabaon. Hindi siya papayag na muling maging biktima. Hindi siya papayag na ang huling piraso ng katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang
ay muling manahaw ng mga konsuelo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at isinilid ang susi sa pinakamalalim na bahagi nito. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang umalingaw-ngaw mula sa bintana ng kanyang kusina. Ngunit hindi ito galing sa mga lalaking nasa pinto. Isang anino ang mabilis na lumundag papasok sa loob ng silid. "Trinidad, yumuko ka!" Ang boses na iyon ay matatag, puno ng otoridad, at may himig ng pamilyar na pangangalaga. Bago pa man makapag-react si Trinidad, isang malakas na kamay ang humila sa kanya patungo sa dilim ng sulok. Doon, sa gitna ng aandap-andap na liwag ng buwan, nakita niya ang mga mata ng lalaking nagngangalang Gabriel. Hindi siya nagkakamali. Ang mga mata na nakita niya sa airport, ang mga mata na tila kilala ang bawat sugat ng kanyang kaluluwa. "Gabriel?" bulong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng pag-asa. "Huwag kang matakot. Narito na ako." Tugon ni Gabriel habang mahigpit na hawak ang kanyang braso. Nabalik lamang ang diwa ni Trinidad nang tuluyang mawasak ang pinto ng apartment. Pumasok ang tatlong lalaki. Ang kanilang mga anino ay tila mga dambuhalang naghahanap ng biktima sa dilim. Ngunit bago pa sila makalapit, mabilis silang hinarap ni Gabriel. Walang tunog ng baril, walang sigawan. Tanging ang tunog ng mga katawang bumabagsak sa sahig at ang marahas na paghinga ng mga taong naglalaban sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng ilang minuto, ang silid na dati ay tahimik ay naging isang madugong entablado ng pagliligtas. Nan masiguro ni Gabriel na hindi na makakatayo ang mga tauhan ni Consuelo, hinarap niya si Trinidad. Ang kanyang mukha ay may bakas ng galos. Ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon sa kaligtasan ng babae. "Kailangan na nating umalis dito, Trinidad. Hindi lang sila ang ipinadala ni Consuelo. Ang San Isidro na lang ang tanging ligtas na lugar para sa iyo," sabi ni Gabriel habang iniaabot ang kanyang kamay. Tiningnan ni Trinidad ang kamay ni Gabriel. Ang kamay na ito ay malaki, magaspang, at may mga marka ng pagtatrabaho. Isang kamay na malayo sa mapanlinlang at malambot na kamay ni Rodrigo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Trinidad na maaari siyang magtiwala. Inabot niya ang kanyang kamay at hinayaan ang sarili na mahila patungo sa isang bagong bukas. Habang tumatakbo sila patungo sa sasakyan ni Gabriel sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Trinidad ang bawat patak ng tubig na tila naghuhugas sa kanyang nakaraan. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila papalayo sa Maynila ay tila isang hakbang patungo sa pagbabalik ng kanyang tunay na pagkatao. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay muling naghari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng mga tanong na malapit ng masagot. "Salamat, Gabriel," mahinang sabi ni Trinidad habang nakatingin sa malayo. "Bakit mo ito ginagawa? Pagkatapos ng lahat ng taon na wala ka, bakit ngayon ka lang bumalik?" Napahinto si Gabriel ng bahagya sa pagmamaneho bago tumingin ng mabilis kay Trinidad. "Dahil ipinangako ko sa tatay mo na babantayan kita, Trinidad. At dahil ang katotohanang itinatago ni Consuelo ay hindi lang tungkol sa lupa, kundi tungkol sa kung sino ka talaga at kung anong sakripisyo ang ginawa ng mga magulang mo para lang mabuhay ka." Naramdaman ni Trinidad ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Kung ang katotohanan ay mas malalim pa sa lupa at kayamanan, ano ang handa niyang harapin sa San Isidro? At si Gabriel, siya ba ay isang kaibigan mula sa nakaraan? O siya ang huling piraso ng isang puzzle na magpapabago sa kanyang buhay habang buhay? Habang papalapit sila sa arko ng San Isidro, sa gitna ng madaling araw, nakita ni Trinidad ang anino ng lumang simbahan sa tuktok ng burol. Ang lugar kung saan ang lahat ay nagsimula at kung saan ang lahat ay maaaring matapos. Ang malamig na hamog ng madaling araw sa San Isidro ay tila isang maputing belo na bumabalot sa bawat puno ng nara at sa bawat lumang bahay na kanilang nadadaanan. Para kay Trinidad, ang amoy ng basang lupa at ang sariwang hangin
ay tila mga luma at nakalimutang himig na dahan-dahang gumigising sa kanyang mga alaala. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Gabriel, naramdaman ni Trinidad na tila bumabalik siya sa isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang ninakaw at kinalimutan. "Malapit na tayo, Trinidad," marahang sabi ni Gabriel, habang nakatingin sa kalsadang puno ng mga bita. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng giniginaw na gabi. Ang lumang simbahan ng San Isidro, ang tanging gusaling hindi nagawang gibain ng mga konsuelo. Sinasabi nilang ang mga pader nito ang nakakaalam ng bawat lihim ng ating bayan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang simbahan na gawa sa mga batong adobe. Ang mga pader nito ay balot na ng lumot at ang malaking kampanaryo ay tila isang bantay na nakatingin sa buong San Isidro. Bumaba si Trinidad at sa bawat hakbang niya sa tuyong dahon, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang tuhod. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katarungang malapit na niyang makamit. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng kandila, luma at alikabok. At ang katahimikan ng banal na lugar ay tumanggap sa kanila. Walang ibang tao, tanging ang tunog ng kanilang mga yabag sa lumang kahoy na sahig ang maririnig. Inakay siya ni Gabriel patungo sa likod ng altar, sa isang maliit na silid na puno ng mga lumang dokumento ng parokya. "Dito itinatago ng tatay mo ang huling piraso ng katotohanan?" bulong ni Gabriel, habang itinuturo ang isang maliit na rebulto ng Birheng Maria na may nakatagong kompartimento sa ilalim. "Ang susi na hawak mo, Trinidad, hindi yan para sa isang baul lang. Yan ang susi sa isang kahon na naglalaman ng tunay na testamento ng mga magulang mo." Nanginginig ang kamay ni Trinidad habang inilalabas ang susi mula sa kanyang bag. Isinuksok niya ito sa maliit na butas sa ilalim ng rebulto. Ang bawat pag-ikot ng metal sa loob ng kandado ay tila isang tibok ng puso na matagal nang tumigil. Nang bumukas ang kompartimento, lumabas ang isang maliit na kahon na gawa sa nara. Sa loob ng kahon, nakita ni Trinidad ang isang sulat na may selyo ng dugo at isang luma ngunit maayos na dokumento. Nang basahin niya ang unang linya, tila gumuho ang langit sa kanyang ibabaw. "Para sa aking mahal na Trinidad, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na kami sa mundong ito. Huwag kang maniniwala sa mga konsuelo. Sila ang pumatay sa katahimikan ng ating pamilya. Itinago ka namin sa kanila, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ikaw ang tanging saksi sa krimen na ginawa nila para makuha ang San Isidro." Nalaglag ang sulat mula sa kamay ni Trinidad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bindi ng katotohanan. Hindi lang pala lupa ang ninakaw. Ang kanyang mga magulang ay hindi namatay sa aksidente. Sila ay pinatay ni Doña Consuelo at ng kanyang asawa upang makuha ang kontrol sa buong bayan. At ang pagkuha kay Trinidad bilang manugang ay isang paraan para habang buhay siyang patahimikin sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. "Ngayon, alam mo na kung bakit kailangang mamatay ka sa Australia, Trinidad?" ani Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng galit at habag. "Dahil kapag nasa malayo ka na at itinuring na kriminal, walang maniniwala sa kahit anong sasabihin mo tungkol sa nakaraan. Ang pamilyang Consuelo ay itinayo ang kanilang kayamanan sa ibabaw ng mga bangkay ng iyong mga magulang." Naramdaman ni Trinidad ang isang matinding hapdi na tila sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang bawat gabing nagsilbi siya kay Doña Consuelo, ang bawat oras na hinayaan niyang apak-apakan siya ni Rodrigo, ay tila mga latigo na muling humahagupit sa kanya. Ang pag-ibig na ibinigay niya sa kanila ay isang insulto sa alaala ng kanyang mga magulang. Ngunit bago pa man makapagsalita si Trinidad, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng simbahan. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos sa mga bintanang decolor na nagpapakita ng anino ng isang lalaking pamilyar kay Trinidad. Ang pinto ng simbahan ay marahas na bumukas. Doon, sa gitna ng liwanag at dilim, nakatayo si Rodrigo. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. At may hawak siyang isang kagamitang nagbababala ng kamatayan. Trinidad, sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay tila isang halimaw na nagwawala. Akala mo ba ay ganon kadaling takasan ng pamilyang ito? Ibigay mo sa akin ang dokumentong yan. Kung hindi ako makakaalis sa bansang ito ng malinis, sisiguraduhin kong hindi ka na rin makakaalis sa simbahang ito ng buhay. Napatingin si Trinidad kay Gabriel, na ngayon ay handa na ring sumabak sa laban. Ngunit sa pagkakataong ito, humakbang si Trinidad sa harap ni Gabriel. Ang kanyang takot ay naglaho na, pinalitan ng isang malamig na katarungan. Rodrigo, sabi ni Trinidad. Ang kanyang boses ay napakakalmado na tila ba nakikipag-usap lamang siya sa hangin. Ang kabaong na inihanda niyo para sa akin sa Australia? Mukhang dito niyo mismo magagamit sa San Isidro. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang lumalapit. Tila isang hukbo ng katarungan na tinawag ni Attorney Jamie mula sa malayo. Ngunit bago pa sila makarating, isang huling desisyon ang kailangang gawin sa loob ng banal na lugar. Paano tatapusin ni Trinidad ang kabanata ng kanyang buhay na puno ng dugo at kasinungalingan? At sa harap ng lalaking minsan niyang minahal, kaya ba niyang maging hukom na maglalapat ng huling hatol? Ibigay mo sa akin ang dokumentong yan, Trinidad. Huwag mong antayin na dumanak ang dugo sa harap ng altar na ito. Akin na yan. Ang boses ni Rodrigo ay nagnangalit. Tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Ang kanyang mga kamay na dati ay malinis at mabango, ay nanginginig ngayon habang mahigpit na nakakapit sa isang matalim na balaraw. Ang kanyang mga mata ay puno ng puyat, takot, at isang uri ng kabaliwan na dulot ng desperasyon. Sa gitna ng simbahan, ang liwanag ng mga kandila ay nagbibigay ng mga aninong tila sumasayaw sa paligid nila. Tila ba ang mga kaluluwa ng nakaraan ay nagmamasid sa huling pagtatutuos na ito. Hindi gumalaw si Trinidad. Ang kanyang mga binti na dati ay nanginginig sa takot sa tuwing sisigawan siya ni Rodrigo ay tila naging mga haligi ng nara, matatag at hindi natitinag. Hawak niya ang sulat ng kanyang mga magulang sa kanyang dibdib, ramdam ang bawat hibla ng papel na tila ba proteksyon laban sa anumang panganib. Hanggang sa huli, Rodrigo, ang tanging alam mo lang ay manakot at kumuha ng hindi sayo. Mahinang sabi ni Trinidad. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa mainit na tensyon. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang tagapagmana ng mga konsuelo, ang lalaking ipinagmamalaki ang dangal ng pamilya. Ngunit ngayon ay mukha kang isang kriminal na nagtatago sa dilim. Kasalanan mo ito! Sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng galit. Kung hindi ka lang naging mapangahas, kung nanatili ka lang na tahimik at sumunod sa amin, sana ay nasa Australia ka na ngayon. Sana ay masaya tayo. Pero pinili mong sirain kami. Pinili mong ilubog ang sarili mong asawa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Trinidad. Masaya tayo? Rodrigo, ang kasiyahang sinasabi mo ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga magulang ko. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo ay ginamit mo para itali ang leeg ko sa isang kabaong. Huwag mo nang gamitin ang salitang mahal. Dahil sa bawat oras na binibigkas mo yan, tila lalong nadudumihan ang aking pagkatao. Humakbang si Rodrigo palapit. Ang talim ng kanyang hawak ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Gabriel. Ang malalaking balikat ni Gabriel ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ni Rodrigo. Huwag mo subukang lumapit sa kanya, Rodrigo, ani Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng banta. Tapos na ang paghahari nyo. Ang bawat sentimong ninakaw nyo, ang bawat buhay na kinuha nyo, ay may kabayaran na ngayon. Sino ka ba? Asik ni Rodrigo habang pilit na itinatago ang takot sa kanyang mga mata. Isa ka lang hamak na tauhan. Huwag kang makialam sa usapan ng mag-asawa. Hindi siya nakikialam, Rodrigo. Siya ang saksi sa katotohanang pilit ninyong ibinaon. Sagot ni Trinidad habang lumalabas mula sa likod ni Gabriel.
Tinitigan niya ng diretso si Rodrigo. Alam mo ba ang nakasulat dito? Pinatay niyo ang mga magulang ko. Pinatay niyo sila para sa lupang ito. At ang utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat sa akin? Kayo ang may utang sa akin. Utang niyo sa akin ang bawat taon na kinuha niyo sa aking buhay. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ay tila nagiging isang malakas na dagundong na papalapit sa simbahan. Ang mga pulang ilaw ay tumatagos na sa mga bintana, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa loob ng banal na lugar. Napagtanto ni Rodrigo na wala na siyang takas. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang matinding desperasyon. Dahan-dahang ibinaba ni Rodrigo ang kanyang hawak. Ngunit hindi dahil sa pagsisisi. Lumuhod siya sa harap ni Trinidad. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa pag-iyak. Isang iyak na alang ni Trinidad na hindi galing sa puso, kundi galing sa pako. Trinidad, mahal, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Rodrigo habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Trinidad. Nadala lang ako ni Mami. Siya ang may plano ng lahat. Wala akong magawa dahil natatakot ako sa kanya. Iligtas mo ako, Trinidad. Sabihin mo sa mga pulis na pinilit lang ako. Mahal mo pa rin ako, di ba? Isipin mo ang mga pangarap natin. Tiningnan ni Trinidad ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ito ang lalaking, minsan ay itinuring niyang langit. Ngunit ngayon ay nakikita niya lamang ang isang marupok at hinaling na kaluluwa. Kinuha ni Trinidad ang kanyang singsing sa kasal mula sa kanyang bulsa, ang singsing na tinanggal niya sa apartment. Dahan-dahan niyang binitiwan ang singsing. Ang tunog ng gintong, bumagsak at gumulong sa malamig na sahig ng simbahan, ay tila isang tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Ang pangarap mo ay para sa sarili mo lang, Rodrigo, sabi ni Trinidad habang tinitingnan ang singsing na huminto sa tapat ng paa ni Rodrigo. At ang pag-ibig ko? Matagal na ninyong pinatay kasama ng aking mga magulang. Ang tanging nararamdaman ko na lang ngayon para sa iyo ay habag. Habag para sa isang taong walang sariling paninindigan. Bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan at pumasok ang mga opisyalang pulisya kasama si Attorney Jamie. Sa gitna ng liwanag ng mga flash ng kamera at ang ingay ng mga otoridad, dahan-dahang tumalikod si Trinidad. Hindi na niya kailangang makita ang paghila kay Rodrigo papalabas. Hindi na niya kailangang marinig ang mga huling sigaw ng biyenang si Doña Consuelo na kasalukuyan ding dinadakip sa labas. Naramdaman ni Trinidad ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Gabriel. Tumingin si Trinidad sa altar at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng isang tunay na kapayapaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila dahan-dahang naglalaho. Pinalitan ng isang hanging puno ng pag-asa. Ngunit habang papalabas sila ng simbahan, napansin ni Attorney Jamie ang isang bagay sa loob ng kahon ng Nara na hindi napansin ni Trinidad. Isang maliit na susi na may kakaibang hugis ang nakalagay sa pinakailalim na may nakasabit na pangalan, Hacienda de la Vega. Napatigil si Jamie. Trinidad, sandali! Mukhang hindi pa tapos ang lahat ng sorpresa ng mga magulang mo. Ang lupang ito sa San Isidro, ito ay simula pa lamang. Anong ibig sabihin ng pangalang De La Vega sa buhay ni Trinidad? At bakit tila may mas malaking kayamanan at kapangyarihan ang naghihintay sa kanya na maaaring maglagay sa kanya sa isang mas malaking pangganib o magbigay sa kanya ng kapangyarihang hindi niya kailanman inakala? Ang umaga sa San Isidro ay tila isang bagong pahina ng aklat na dahan-dahang binubuklat ng tadhana. Ang sikat ng araw ay hindi na matalim at nakakasilaw tulad ng mga nagdaang araw sa Maynila. Sa halip, ito ay may dalang haplos ng init na tila humihingi ng paumanhin sa lahat ng lamig na dinanas ni Trinidad. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan ni Gabriel, pinagmamasdan ni Trinidad ang mga malawak na lupain na dahan-dahang bumubukas sa kanyang paningin. Ang bawat luntiang dahon ng palay at ang bawat dambuhalang puno ng mangga
ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Tila ba bumabati sa kanyang pagbabalik. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang arko na yari sa bakal. Kahit balot na ito ng mga baging at kalawang, malinaw pa ring mababasa ang mga titik na nakaukit sa itaas. Hacienda de la Vega. Naramdaman ni Trinidad ang isang kakaibang kaba. Isang uri ng kaba na hindi dulot ng takot, kundi ng pag-unawa sa bigat ng kanyang tunay na pagkatao. Dito kay sinilang Trinidad, marhang sabi ni Gabriel habang pinapatay ang makina ng sasakyan. Ang katahimikan na sumunod ay napuno lamang ng huni ng mga ibon at ang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon. Ang pamilya mo ang nagpataba sa lupang ito. Ang bawat butil ng palay na nakuha rito ay simbolo ng pawis at dangal ng mga De La Vega. Ang mga Consuelo, sila ang mga anay na dahan-dahang umubo sa pundasyon ng hasyenda, habang ikaw ay ginagawa nilang alipin sa sarili mong tahanan. Bumaba si Trinidad at dahan-dahang lumakad patungo sa gat. Hinawakan niya ang malamig na bakal. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng sasakyan ni Attorney Jaime na huminto sa likuran nila. Bumaba ang abogado, dala ang mga dokumentong kinuha mula sa loob ng simbahan at ang maliit na susi na may pangalan ni Trinidad. Trinidad, ayon sa huling testamento ng iyong ama, ang Hacienda de la Vega ay hindi kailanman naibenta sa mga Consuelo. Paliwanag ni Jaime habang inaayos ang kanyang salamin. Ang mga papeles na pinirmahan mo noon sa ilalim ng pananakot ni Doña Consuelo ay walang bisa dahil ang lupang ito ay nakapailalim sa isang trust fund na ikaw lamang ang may karapatang magbukas kapag nasa tamang edad ka na. Ang ginawa nila ay isang malaking pagnanahaw ng identidad at ari-arian. Naramdaman ni Trinidad ang isang matinding bugso ng emosyon. Naalala niya ang kanyang sarili sa loob ng mansyon, dugo ang nagtatahi sa dilim, nagtitipid sa pagkain, at tinitiis ang bawat mura ni Doña Consuelo para lamang sa utang na loob. Isang malakas na tawa na may halong luha ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang miro ng tadhana ay napakalupit. Siya ay isang prinsesang pinatira sa koral ng mga baboy ng mga magnanakaw na nagpanggap na kanyang tagapagligtas. Lumapit si Gabriel sa kanya at inyabot ang isang maliit na bulaklak ng gumamela na pinitas niya sa gilid ng bakod. Huwag mo nang isipin ang mga taong yon, Trinidad. Ang mahalaga ay, narito ka na. Ang hasyenda ay naghihintay sa iyong muling pagbangon. Tiningnan ni Trinidad si Gabriel. Sa gitna ng lahat ng kanyang pagdurusa, ang lalaking ito ang naging anino ng proteksyon na hindi niya namamalayan. Gabriel, bakit nanatili kang tapat? Bakit mo ko hinintay sa kabila ng lahat ng taon na wala ako? Ngumiti si Gabriel, isang ngiting tila nagpapawi sa lahat ng pagod di Trinidad. Dahil ang puso ko, Trinidad, ay hindi kailanman umalis sa San Isidro. Hinintay ko ang araw na matatapos ang iyong pagtitiis para maipakita ko sa iyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, kundi nagpapalaya. Isang munting kilig ang dumaan sa dibdib ni Trinidad. Isang pakiramdam na akala niya ay nabaon na sa limot. Ngunit bago pa man sila makapasok sa loob ng hasyenda, isang tawag mula sa telepono ni Attorney Jaime ang nagpatigil sa lahat. Ang mukha ng abogado ay naging seryoso. Ano ho? Sigurado ba kayo? Tanong ni Jaime sa kabilang linya. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin siya kay Trinidad ng may halong pag-aalala. Si Doña Consuelo, nagkaroon siya ng atake sa puso sa loob ng bilangguan. Humihiling siya na makita ka bago siya tuluyang mawalan ng hininga. At si Rodrigo, tila hindi matanggap ang pagkatalo at sinusubok ang gumawa ng gulo sa kulungan. Naramdaman ni Trinidad ang muling paglamig ng kanyang pakiramdam. Ang nakaraan ay tila isang malaking galamay na pilit siyang hinahatak pabalik sa dilim. Pupunta ba siya? Haharapin ba niya ang babaeng pumatay sa kanyang mga magulang at nagnakaw ng kanyang buhay para sa isang huling pagkakataon? O hahayaan na lang niyang lamunin ang sariling kasamaan ang pamilyang Consuelo? Trinidad,
Hindi mo kailangang pumunta kung hindi mo kaya. Paalala ni Gabriel habang hinahawakan ang kanyang kamay. Huminga ng malalim si Trinidad. Tiningnan niya ang Hacienda de la Vega. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga palad na wala na ang singsing ni Rodrigo. Kailangan ko itong tapusin, Gabriel. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Gusto kong makita ng mga mata ni Doña Consuelo na ang babaeng itinuring niyang basura ay siya na ngayong may-ari ng lahat ng kanyang pinagnasaan. Habang naghahanda silang bumalik sa lungsod para sa huling pagdutuos, isang misteryosong itim na sobre ang nakita ni Trinidad sa loob ng kanyang bag. Hindi niya alam kung paano ito napunta doon. Nang buksan niya ito, isang maikling sulat mula kay Rodrigo ang naroon, na may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Hindi pa tapos ang lahat, Trinidad. Ang Hacienda de la Vega ay may itinatagong lihim na kahit ikaw ay hindi kakayaning tanggapin. Makita tayo sa impyerno. Ano ang huling lihim na sinasabi ni Rodrigo? Mayroon pa bang mas madilim na katotohanan na nakatago sa ilalim ng lupain ng Hacienda de la Vega na maaaring wawasak sa bagong pag-asa ni Trinidad? Trinidad, lumapit ka. Gusto kitang makita bago ako tuluyang lamunin ng dilem. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila kalawang na kumakiskis sa bakal. Pauos, mahina, at wala na ang dating bagsik na nagpapatigil sa mundo ni Trinidad. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang amoy ng gamot at kamatayan ay naghahalo. Lumilikha ng isang atmosperang mabigat at nakakasakal. Nakahiga ang matanda. Ang kanyang balat ay tila tuyong papel na nakadikit sa buto, at ang mga matang dati ay nagniningning sa kasakiman ay malabo na ngayon at puno ng takot. Nakatayo si Trinidad sa gilid ng kama. Ang kanyang postura ay tuwid at puno ng danggal. Suot niya ang isang simpleng puting blusa, ngunit ang kanyang presensya ay tila mas nagniningning pa kaysa sa lahat ng alahas na ninahaw ni Consuelo sa kanya. Sa likuran niya, nakatayo si Gabriel. Tila isang matatag na pader na nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Narito na ako, Mami, sabi ni Trinidad. Ang salitang Mami ay lumabas sa kanyang bibig ng walang pait, kundi may kasamang malalim na habag. Ano ang gusto ninyong sabihin? Pilit na ngumiti ang matanda, isang ngiting tila isang sugat na bumubuka. Akala mo ba nanalo ka na? Akala mo ba ang pagbabalik mo sa asyenda ay katapusan na ng lahat? Trinidad, ang pamilyang ito, ang mga Consuelo, kami ang bumuhay sa iyo. Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa hirap pagkatapos mamatay ng mga magulang mo. Huminga ng malalim si Trinidad, pinipipigilan ang emosyong guston ko mawala sa kanyang dibdib. Binuhay niyo ako para maging alipin, para maging panakip butas sa mga kasalanan ng anak niyo. Ninakaw niyo ang alaala ko, ang lupa ko, at ang pagkakataong lumaki sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hindi yun kabutihan, Doña Consuelo. Yon ay isang mahabang pagpatay sa aking pagkatao. Biglang hinawakan ng matanda ang kamay ni Trinidad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng bahagya sa balat ng manugang. Ang hacienda, may lihim yon. Ang tatay mo, hindi siya ang santo na inaakala mo. May kasunduan kami, Trinidad. Isang kasunduan na ang kapalit ay ang iyong buhay. Kaya ka namin kinuha. Dahil ikaw ang garantiya. Naramdaman ni Trinidad ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Gabriel na ang mukha ay biglang nagdilim. Anong kasunduan? Sabihin niyo ang totoo. Huwag mo siyang pakinggan, Trinidad. Pilit ka lang niyang nilalason hanggang sa huli. Sigaw ni Gabriel. Ngunit huli na. Ang hacienda ay nakasangla sa isang malaking sindikato bago pa kami dumating. Bulong ni Consuelo. Ang kanyang hininga ay paputol-putol na. Ang tatay mo, sumugal siya para iligtas ang mga magsasaka, pero natalo siya. Kami ang nagbayad ng utang niya, kapalit ng iyong pagpapakasal kay Rodrigo. Ikaw ang pambayad utang, Trinidad.
Hindi ka kailanman naging mahalaga. Isa ka lang transaksyon. Ang bawat salita ay tila isang palasong may lason na bumaon sa puso ni Trinidad. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang amang itinuring niyang bayani, naging bahagi rin ba sila ng kanyang paghihirap? Ang mundong akala niya ay malinis, na ay muling nabalot ng putik. Napabitaw si Trinidad sa kamay ng matanda. Ang kanyang paningin ay naglabo dahil sa nagbabadyang luha. Sa sandaling iyon, ang monitor sa tabi ng kama ay naglabas ng isang mahaba at tuwid na tunog. Isang senyales na ang huling hininga ng halimaw ay tuluyan ng pumanaw. Si Doña Consuelo ay pumanaw na dala ang kanyang mga lihim at kasamaan. Iniwan si Trinidad sa gitna ng isang bagong bagyo. Lumabas si Trinidad sa silid. Hindi na pinansin ang mga Norse na nagmamadaling pumasok. Naroon sa labas ng pintuan si Rodrigo, na nakaposas at binabantayan ng 2 pulis para sa kanyang huling pagbisita sa ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at pot nang makita si Trinidad. Ngayon, alam mo na, di ba? Asik ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay tila isang tawa mula sa impyerno. Pare-pareho lang tayo, Trinidad. Walang malinis sa mundong ito. Ang Hacienda de la Vega ay isang sumpa at hinding-hindi ka magiging masaya doon. Hindi sumagot si Trinidad. Tinitigan niya lang si Rodrigo. At sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang kahit anong emosyon. Wala ng galit, wala ng habag, wala ng pag-ibig. Si Rodrigo ay isa na lamang estrangerong dumaan sa kanyang buhay at nag-iwan ng pilat. Attorney Jaime, Gabriel, umalis na tayo rito, mahinang sabi ni Trinidad. Habang naglalakad sila papalabas ng ospital, naramdaman ni Trinidad ang hangin ng gabi. Ang revelasyon ni Doña Consuelo ay mabigat, ngunit sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang liwanag ng katotohanan. Marahil ay may pagkakamali ang kanyang ama, ngunit hindi iyon ang magtatakda ng kanyang kinabukasan. Siya ang may hawak ng kanyang sariling tadhana ngayon. Gabriel, tawag ni Trinidad habang nakatingin sa malayo. Totoo man ang sinabi niya o hindi, ang Hacienda de la Vega ay hindi na magiging lugar ng utang at kasunduan. Gagawin ko itong lugar ng pag-asa. Para sa mga magsasaka, para sa mga magulang ko, at para sa sarili ko. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay, mahigpit at puno ng pangako. Kasama mo ako, Trinidad. Hinding-hindi ka na mag-isa sa pagbuo ng pangarap na yan. Nang sumakay sila sa sasakyan, pinuksan ni Trinidad ang bintana. Habang lumalayo sila sa ospital at sa kulungan, tila ba dahan-dahang nalalaglag ang mga huling kadena na gumagapos sa kanyang kaluluwa? Ang bukas ay hindi na isang kabaong sa Australia, kundi isang malawak na bukirin sa San Isidro na naghihintay na tamnan ng bagong buhay. Ngunit sa pinakailalim ng kanyang bag, naroon pa rin ang maliit na susi ng hacienda. Isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Ano pa ang nagtatago sa loob ng lumang mansyon ng mga De La Vega na hindi pa niya nabubuksan? At ang sindikatong binanggit ni Consuelo? Tapos na ba talaga ang kanilang ugnayan sa hacienda? O naghihintay lang sila sa dilim para sa muling pagsingil? 1 taon ang mabilis na lumipas. Tila ba, isang kislap ng mata sa gitna ng mahabang panahon ng pagtitiis. Ang San Isidro ay hindi na ang tahimik at tila namatayan na bayang dinatnan ni Trinidad noon. Sa bawat dako ng Hacienda de la Vega, ang luntiang kulay ng mga pananim ay sumasayaw sa ihip ng preskong hangin, at ang amoy ng bagong aning palay ay humahalimuyak sa bawat sulok. Ang dambuhalang mansyon na dati ay simbolo ng pang-aapi, ay isa na ngayong tahanan ng pag-asa, ang Leia Women's Center, kung saan ang mga kababaihang dumanas ng karahasan at hirap ay tinuturuang bumuo ng bagong buhay sa pamamagitan ng pananahi at sining. Nakatayo si Trinidad sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ng paglubog ng araw na nagbibigay ng ginantuang kulay sa buong lupain. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa at ang kanyang mga daliri ay wala na ang mga sugat at kalyo ng nakaraan.
Ang kanyang balat ay tila muling nabuhayan, at ang kanyang mga mata ay wala na ang anino ng takot. Malaya na siya, hindi lamang sa mga konsuelo, kundi pati na rin sa bigat ng kanyang sariling nakaraan. Ready na ba ang lahat para sa exhibit bukas, Trinidad? Sobrang ganda ng mga bagong design na tinahi ng mga nanay sa center. Marahang sabi ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. Ang boses ni Gabriel ay nanatiling angkla ni Trinidad. Ang tanging himig na nagbibigay sa kanya ng katiyakan sa bawat araw. Lumingon si Trinidad at ngumiti. Gabriel, ready na kami. Minsan hindi ako makapaniwala na ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay nakakagawa na ngayon ng ganitong kagagandang bagay. Ang bawat tahi nila ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na simoy ng gabi. Karapat-dapat ka sa kapayapaang ito, Trinidad. Matapos ang lahat ng bagyong pinagdaanan mo, ikaw naman ang naging bahaghari para sa bayang ito. Nabalik ang gunita ni Trinidad sa balitang natanggap niya nitong nakaraang buwan mula kay Attorney Jaime. Si Rodrigo Atala ay tuluyan ang nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga kaso ng illegal na droga at pagnanakaw ng ari-arian. Ang dangal ng pamilya Consuelo ay naging isang malaking kahihiyan na hinding-hindi na mabubura sa kasaysayan. Sa kabila ng lahat, nakaramdam si Trinidad ng isang malalim na katahimikan. Hindi nga ipinagdiwang ang kanilang pagbagsak. Sa halip, mas pinili niyang ibaon ang galit kasabay ng paglilibing sa alaala ni Doña Consuelo. Ang tunay na katarungan para sa kanya ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makita ang sarili niyang malaya at masaya. Naitanong ko lang, bulong ni Gabriel habang tinititigan ang dulo ng abot tanaw. Napatawad mo na ba sila? Napatawad mo na ba ang lahat ng kinuha nila sa'yo? Huminga ng malalim si Trinidad. Tumingin siya sa kanyang mga palad na ngayon ay marunong ng humawak ng sariling kapalaran. Ang patawad, Gabriel, ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit. Ang patawad ay ang desisyon na hindi nahayaang kontrolin ng galit ang aking bukas. Pinalaya ko na sila mula sa aking isipan para magkaroon ng puwang ang pagmamahal na nararapat para sa akin. At para sa iyo, naramdaman ni Trinidad ang mainit na palad ni Gabriel na humawak sa kanyang kamay. Walang pangako ng kasal, walang magarbong seremonya. Tanging ang dalisay na ugnayan ng dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng pagkawasak. Ang Hacienda de la Vega ay hindi na isang kabaong ng mga lihim. Ito ay isa ng harden ng mga pangarap. Ang aral na natutunan ni Trinidad sa kanyang mahabang paglalakbay ay simple, ngunit napakalalim. Ang tunay na utang na loob ay hindi sa mga taong nagpapakain sa iyo kapalit ng iyong dangal, kundi sa sarili mong puso na tumangging sumuko sa gitna ng dilim. Ang bawat tusok ng karayom sa kanyang buhay, masakit man, ay siya palang bubuo sa pinakamagandang disenyo ng kanyang tadhana. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw, nakita ni Trinidad ang isang mariposa na lumipad mula sa mga bulaklak patungo sa itaas ng puno ng nara. Malaya, matatag, maganda. Salamat tatay, nanay, bulong ni Trinidad sa hangin. Nandito na ako sa bahay at hinding-hindi na ako muling mawawala. Ang gabi sa San Isidro ay napuno ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi isang himig ng tunay na kapayapaan. Ang bawat bituin sa langit ay tila mga matang nagmamasid, nagniningning para sa isang babaeng nahanap ang kanyang korona sa gitna ng putik at pait. Habang pinagmamasdan natin ang mariposa na malayang lumilipad sa ibabaw ng puno ng nara sa Hacienda de la Vega, doon natin napagtatanto na ang bawat bagyo, gaano man ito katindi, ay may katapusan. Sa huli, ang katarungan at ang kapayapaan ng puso ang laging mananaid. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pananatili sa tabi ni Trinidad mula sa simula
hanggang sa huling yugto ng kanyang paglalakbay. Aminado ako, habang isinusulat ko ang bahaging duguwang, nagtatahi si Trinidad sa gitna ng gabi habang pinaplano ni Doña Consuelo at Rodrigo ang kanyang kamatayan sa kabilang silid, gumuho ang aking puso. Bilang inyong narrator, naramdaman ko ang bawat patak ng kanyang luha at ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat. Ang kwentong ito ay kinuha sa mga piraso ng realidad ng maraming kababaihan sa ating paligid. Mga babaeng itinuring na martir, mga OFW na nagsasakripisyo, at mga inang pilit na binubuo ang pamilya kahit sila mismo ay nadudurog na. Ang ating buhay ay tila isang maruming tela na puno ng buhol at maling tahi. Minsan, ang karayom ng tadhana ay masakit na tumutusok sa ating mga daliri, nag-iwan ng mga sugat na tila hindi na maghihilom. Ngunit tandaan niyo ang aral ni Trinidad. Ang parehong karayom na yon na nagdulot ng sakit ang siya ring gagamitin natin para burdahin ang pinakamaganda nating kasuotan. Huwag kayong matakot sa bawat tusok ng pagsubok dahil ang mga pilat na iiwan nito ang magpapatunay kung gaano kayo katatag at kaganda sa harap ng mundo. Kung kayo ang nga sa kalagayan ni Trinidad, kaya niyo rin bang bitawan ang lahat at pumatawad para sa inyong sariling katahimikan? O mananatili kayo sa dilim ng galit? Napakasarap isipin na habang naririnig niyo ang aking boses, marahil ay abala kayo sa pagtiklop ng mga damit, pagluluto para sa inyong mga anak, o kaya naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na shift sa trabaho. Gusto kong malaman ang inyong saloobin. Ibahagi niyo ang inyong kwento o ang bahagi ng kwentong ito na pinakatumago sa inyong puso sa comment section sa ibaba. I-like at i-share niyo rin ang audio na ito para magsilbing inspirasyon sa iba pang mga kababaihang nangangailangan ng yakap ng pag-asa. Nawai manatili kayong matapang sa paggabi ng inyong sariling kwento. Lagi ninyong tatandaan, kayo ang reyna ng inyong sariling hasyenda. Maraming salamat at pagpalain kayong lahat. Pamagat ng kwento. Ang tanikala ng pagtatraidor. Paglipad ng mariposa sa Hacienda de la Vega. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.